Sa masalimuot at makulay na tanawin ng pelikulang Pilipino noong dekada 1970, isang panahon ng artistikong pagsabog at panlipunang pagbabago, sumibol ang isang henerasyon ng mga aktres na hindi lamang nagpakita ng pisikal na kariktan, kundi pati na rin ng di matatawarang lalim sa pagganap. Sa hanay ng mga tinitingalang pangalan tulad ni na Gloria Diaz, Elizabeth Oropesa at Marisa Delgado, umukit ng sariling landas si Daria Ramirez, isang aktres na ang karera ay naging isang testamento sa kapangyarihan ng talento na lampasan ang anumang uri ng pagkakakahon o stereotype. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang bituin ng mga pelikulang sensual tungo sa pagiging isang premyadong dramatikong aktres ay sumasalamin hindi lamang sa kanyang personal na ebolusyon, kundi pati na rin sa nagbabagong sensibilidad ng industriya sa panahong iyon. Ipinanganak noong ika-21 ng Abril, 1952 sa puso ng Maynila, si Daria Ramirez ay lumaki na may likas na pagnanais na maging bahagi ng daigdig ng showbiz. Ang pangarap na ito ang nagtulak sa kanya na subukan ang kanyang kapalaran sa industriya. Nagsimula sa pinakamababang antas bilang isang extra. Sa bawat paglabas na walang linya o pangalan, pinanday niya ang kanyang pasensya at inobserbahan ang takbo ng paggawa ng pelikula. Ang kanyang determinasyon ay nagbunga nang mabigyan siya ng kanyang unang opisyal na pagkilala sa pelikulang Dorando noong 1970 na nagsilbing kanyang introducing film. Bagamat hindi pa ito ang ganap na pagsikat, ito ang nagbukas ng pinto para sa mga sumunod pang pagkakataon kung saan unti-unti siyang nakilala sa mga suportang papel. Subalit, ang pausbong pa lamang niyang karera ay pansamantalang natigil nang makilala niya at kalaunay naging kabiyak ang tanyag ng mga awit at komedyanteng si Joey De Leon. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng dalawang anak, si Kempe De Leon na sumunod sa yapak ng kanyang mga magulang sa showbiz at si Chini De Leon na nakilala rin bilang isang teen actress noong kanyang kapanahunan. Gayunpaman, ang buhay may asawa ay nagdulot ng mga hamon na hindi nila napagtagumpayan. Sa huli, nagpasya ang dalawa na ang pinakamainam na landas para sa kanila ay ang paghihiwalay. Ang karanasang ito, bagamat personal at masakit, ay magiging isang balon ng emosyon na huhugutin ni Ramirez sa ilan sa kanyang pinakamahuhusay na pagganap sa hinaharap. Sa kanyang pagbabalik loob sa pag-arte, muling sumabak si Ramirez sa industriya na may panibagong sigla. Noong 1974, naging bahagi siya ng pelikulang South Cotabato, isang produksyon na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatrabaho ang Hollywood actor na si Christopher Mitchum sa ilalim ng direksyon ng batikang si Pablo Santiago. Ang proyektong ito ay nagbigay diin sa kanyang presensya sa screen at nagpatunay na kaya niyang makipagsabayan sa mga lokal at internasyonal na talento. Mula rito, nagsimulang mapansin ang kanyang potensyal na humantong sa kanyang pagganap sa pelikulang Ibong Lukaret noong 1975. Ang kalagitnaan ng dekada 70 ay panahon ng tinaguriang bomba films, kung saan ang katapangan sa pagpapakita ng sensualidad ay naging isang popular na tema. Si Daria Ramirez ay naging isa sa mga nangungunang mukha ng kilusang ito. Sunod-sunod ang kanyang mga proyektong nagtampok sa kanyang alindog, tulad ng An Affair in Tahiti, Sa Ibabaw ng Lahat, at bumuhos na ang Huling Patak ng Ulan, 1975, pati na rin ang Magsaway Di Biro at Tawa Ko, Hindi Hayop, 1976. Sa kabila ng pagiging tanyag sa mga pelikulang may temang sensual, hindi nakaligtas sa mata ng mga kritiko at direktor ang likas na potensyal ni Ramirez bilang isang seryosong aktres. Nakita sa kanya ang isang pambihirang kombinasyon ng mga katangian, isang magnetic na personalidad sa screen,
perpektong bone structure na kaaya-aya sa kamera, at isang malinaw at natural na Tagalog diction na resulta ng kanyang paglaki sa Maynila. Higit sa lahat, ang kanyang mukha ay may angking versatility. May kakayahang magpakita ng iba't ibang emosyon at mga matang nangungusap na kayang maghatid ng bigat at lalim kahit walang salita. Ang mga katangiang ito ang naging kanyang puhunan para sa mas malalaki at mas makabuluhang mga papel na naghihintay sa kanya. Isang maagang pahiwatig ng kanyang kahandaan para sa mas seryosong material ay ang kontrobersyal na pelikulang Picnic noong 1975. Ang pelikula ay dumaan sa butas ng karayom sa Board of Censors. Ito ay naaprubahan, ngunit kalaunay ipinagbawal sa mga sinihan at muling naipalabas lamang matapos ang isang matagumpay na apela. Ang ganitong mga pangyayari ay nagpapahiwatig ng isang artistikong hangarin na lumampas sa kombensyonal na aliw. Ang formal na paglipat ni Ramirez mula sa pagiging sexy star tungo sa pagiging dramatic actress ay nagsimulang magkahugis noong 1976. Ginampanan niya ang kanyang unang pangunahing papel sa pelikulang Lord, Give Me a Lover sa ilalim ng Crown 7 Film Productions. Ang naturang film studio ay kilala sa paglulunsad ng mga aktres na matagumpay na pinagsanib ang pagiging box office draw at ang pagiging mahusay na aktres. Kabilang sa mga artistang pinasikat ng Crown 7 ay sina Alma Moreno sa Ligaw na Bulaklak, Elizabeth Oropesa sa Mr. Mo, Loverboy Ko, Chanda Romero sa Kagubatan ng Lungsod, at Lorna Tolentino sa Dulce Amor, Ina. Sa Lord, Give Me a Lover, nakasama ni Ramirez ang mga haligi ng industriya na sina George Estragan at Eddie Garcia, isang patunay na kinikilala na ang kanyang kakayahan na magdala ng isang pelikula. Kasunod nito ang iba pang mahahalagang proyekto tulad ng Ang Lahat ay Lupa, Laman at Dugo, Malvarosa, Mga Anghel sa Impyerno, at Huwag Mo Akong Limutin. Gayunpaman, ang tunay na pagsubok at pagpapatunay ng kanyang talento ay dumating nang siya ay mapili ng pambansang alagad ng sining para sa pelikula na si Ishmael Bernal para sa obra Maestrang Nunal sa Tubig, 1976. Sa pelikulang ito, nakilala sa kanyang malalim na simbolismo at masining na pagsasalaysay, ipinamalas ni Ramirez ang isang antas ng pag-arte na hindi pa nakikita sa kanya noon. Ang kanyang pagganap ay nagbigay sa kanya ng kanyang unang nominasyon para sa Best Actress sa prestihiyosong Gawad Urian Awards. Bagamat hindi niya naiuwi ang tropeyo, ang nominasyon mismo ay isang malaking tagumpay. Ito ang naghudyat sa industriya na si Daria Ramirez ay hindi na lamang isang magandang mukha, kundi isang aktres na may seryosong kakayahan at dapat bigyan ng pansin. Ang sumunod na taon, 1977, ang maituturing na turning point sa kanyang karera. Ang taon kung kailan tuluyan niyang iniwan ang imahe ng isang sexy actress at niyakap ang pagkakakilanlan ng isang respetadong aktres. Dalawang pelikula ang nagpatibay sa kanyang bagong katayuan. Una ay ang Hubad na Bayani, kung saan gumanap siya bilang nakababatang kapatid ng karakter ni Robert Arevalo. Sa kanyang papel, napilitan siyang manilbihan bilang katulong upang mabayaran ang mga pagkakautang ng kanyang pamilya. Ang kanyang madamdaming pagganap ay nagbunga ng nominasyon para sa Best Supporting Actress sa Gawad Urian, ang ikalawang pelikula, at marahil ang pinakamahalaga sa taong iyon ay ang Sinong Kapiling, Sinong Kasiping. Dito, gumanap siya bilang isang asawa na nagdurusa sa kamay ng kanyang babaerong mister, na ginampanan naman ni Vic Vargas. Ang pelikulang ito ay naging isang napaka-personal na proyekto para kay Ramirez. Sa mga panayam, ibinahagi niya na humugot siya ng emosyon mula sa kanyang sariling mga karanasan sa buhay, partikular na ang kanyang pag-aasawa at ang kasunod na paghihiwalay nila ni Joey De Leon. Ayon sa kanya,
May pagkakahalintulad ang kwento ng kanyang karakter sa sarili niyang pinagdaanan. Subalit, nilinaw niya na may isang malaking pagkakaiba. Habang ang kanyang karakter sa pelikula ay nagpakita ng pagmumukmok at pagiging martir sa harap ng panloloko ng asawa. Sa totoong buhay, siya ay isang babaeng lumalaban at hindi nagpapatalo. Ang kakayahang ito na gamitin ang sariling sakit at gawin itong sining ang nagbigay ng pambihirang bigat at katotohanan sa kanyang pagganap. Ang kanyang pagsisikap ay kinilala ng igawad sa kanya ang Best Actress Award sa Gawad-Urian para sa pelikulang ito. Nakatanggap din siya ng nominasyon mula sa FAMAS para sa parehong pagganap. Ang tagumpay sa Sinong Kapiling, Sinong Kasiping ay isang pambihirang kaganapan. Inamin mismo ni Ramirez na noong siya ay nagsisimula pa lamang, may mga pagkakataon na kinailangan pa siyang sampalin ng direktor para lamang mapaiyak sa isang eksena. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa pamamagitan ng dedikasyon, natutunan niya ang sining ng pag-arte. Nahasa siya sa pag-access ng kanyang emosyon at paggamit nito para sa kanyang karakter, lalo na ang pag-iyak sa harap ng kamera na naging isa sa kanyang mga tatak bilang isang mahusay na aktres. Ang mga parangal at nominasyon mula sa mga respetadong award-giving bodies ay naging katibayan ng kanyang paglago bilang isang alagad ng sining. Dahil sa kanyang napatunayang husay, tuluyan nang nabago ang tingin sa kanya ng industriya. Ang mga alok para sa mga seryosong papel ay nagsimulang dumagsa at ang kanyang imahe bilang sexy actress ay unti-unting napalitan ng pagkilala sa kanyang talento. Nagpatuloy siya sa paggawa ng mga makabuluhang pelikula sa mga sumunod na taon. Kabilang sa mga ito, ang epikong Agila, 1980, ni Eddie Romero, Florida Lisa, 1981, Picnic, 1983, ang action drama na Ang Padrino, 1984, kasama si Fernando Poe Jr., at ang mga pelikulang gamitin Mo Ako at Ulo ng Gapo, 1985. Pagsapit ng dekada 80, pinalawak ni Ramirez ang kanyang abot tanaw at sinubukan ang pag-arte sa telebisyon. Ang kanyang unang pagganap sa TV ay sa pang-araw-araw na drama series na Analiza, 1980 hanggang 1985 sa GMA Network, kung saan lalo siyang minahal ng masa. Matapos ang serye, pansamantala siyang nawala sa telebisyon, ngunit nanatiling aktibo sa paggawa ng pelikula. Sa pagtatapos ng dekada 70, muli siyang naging aktibo sa telebisyon at mula noon ay patuloy nang lumalabas sa iba't ibang mga palabas na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa pagganap bilang ina, lola o kontrabida. Sa mga nagdaang taon, nakita siya sa mga tanyag na serye tulad ng ika-6 na utos ng GMA Network, kung saan gumanap siya bilang ina ng pangunahing bida na si Sunshine Dizon, at sa matagal nang tumakbong action series ng ABS-CBN, ang FPJs ang Probinsyano, na pinagbidahan ni Coco Martin. Sa kasalukuyan, sa edad na mahigit 70 taon, si Daria Ramirez ay nananatiling isang iginagalang na institusyon sa industriya. Sa haba ng kanyang karera, nakagawa siya ng mahigit 115 pelikula, isang bilang na nagpapatunay sa kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang propesyon. Ang kanyang pag-unlad ay tunay na kahanga-hanga, mula sa pagiging isang extra na walang pangalan, naging suportang aktres, sumikat bilang isang sexy star, hanggang sa tuluyang kilalanin bilang isang premyadong dramatikong aktres. Pinatunayan ni Daria Ramirez na ang talento, kapag sinamahan ng tiyaga at profesionalismo, ay kayang lampasan ang anumang pagsubok at stereotype sa showbiz. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami na sumunod sa kanyang mga yapak, na nagpapakita na ang isang artista
ay hindi dapat makulong sa iisang imahe lamang. Dahil dito, hindi siya basta-basta malilimutan ng mga tagahanga at ng industriyang kanyang pinaglingkuran ng buong husay sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang legasiya ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino bilang isang aktres na may tapang, talento, at pusong handang magbigay ng lahat para sa sining.